Magandang araw ka rin Sir Froy at Saang Manlalakbay Channel. Ang kwentong aking ibabahagi ngayong araw ay ang karanasan ng aking lolo Isaw. Nasa 82 taon na siya ngayon, kaya ako na lamang ang sumulat itong kwento na minsan ay ibinahagi niya na sa akin noong maayos ko pa siyang nakakausap. Mahina na siya ngayon at madalang na lang din magsalita. Nanatili lamang siyang nakaratay sa kanyang katre, kaya't minsan ay tinutulungan namin siyang tumayo kapag tutungo sa banyo o papaliguan. Apo niya pala ako dahil anak ako ng isa sa mga anak niyang babae. Nasa 26 na taong gulang na rin ako ngayon at itago niya lamang ako sa pangalang Herman. Isinulat ko pala ang kwento ng aking lolo Isaw sa unang punto de vista upang inyong lubos na maunawaan. Ako nga pala si Isaw at dito ko sisimulan ang pagkukwento ko sa inyo tungkol sa aking pakikipagsapalaran bilang isang antingero. Taong 1962, sa isang baryo ng Bicol ako nakatira. Nasa edad 20 na ako noon. Nagsimula akong maging isang antingero noong taong 16 na taong gulang pa lamang ako. Pinamana sa akin ng aking ama ang isang agimat na hindi ko alam kung paano ko gagamitin. Pero sa tulong ng isang gabay ng agimat, natutunan ko rin kung paano yun gamitin. Hindi ko na nga lang maalala ang pangalan niya noong simula nang mawala siya. Tinulungan din ako ni tatay na mapalakas pa ang aking agimat at maging katawan. Noong magkaroon ako ng agimat, ay naging mayabang ako at lumaki ang ulo. Ang pagiging malakas at magaling dahil sa agimat ay panandalian lamang sa aking ipinaranas. Isang araw ay bigla na lamang naglaho ang aking agimat. Dahil doon ay nagkamalas-malas ako sa buhay. Naging sakitin ako at mahina. Minsan ay inaapi ako ng ilang tao sa baryo dahil sa aking sitwasyon. Maaga ring nawala si tatay at ako na lamang ang mag-isang nabuhay. Kasama ko naman noon ang aking ilang kapatid, subalit nakipagsapalaran na rin sila sa ibang lugar. Isang hapon noon, ang araw ay napakainit na bumabalot sa buong lalawigan ng Bicol. Nasa balkonahe ako noon ng aking kubo, nakasakay sa duyan na gawa lang din sa anito. Nagpapahinga ako dahil sa maghapong nagsaka ako sa bukid. Pagod na pagod ako, kaya't sinusulit ko ang aking pahinga. Pero naroon pa rin ang bigat ng mundo. Para saan pa ang lakas kung wala na rin namang rason para lumaban? Mag-isa na lamang ako sa buhay. Kahit anong gawin ko hindi pa rin ako uunlad dahil sa ginawa ko. Alam ko naman na mali ang ginawa ko at walang kapatawaran. Nakakainis lang dahil mas pinairal ko ang aking kayabangan. Ay, nako. Narinig ko ang mga kaluskos na mga dahon na sumasabay sa hampas ng malakas na hangin. Naguhunihan na rin ang mga ibon at ang ilan ay nagliliparan. Napatingin ako sa isang grupo ng mga bata na naghahabulan. Uy! Baka gusto niyo maglaro. Pasali naman ako sa inyo. Wala kasi ako magawa rito sa bahay Ngunit pagkatapos kong isigaw yon, ay hindi man lang nila ako pinansin. Napabuga ako ng hangin at muling bumalik sa aking duyan at ipinagpatuloy ang pagbumuni-muni. Sa bagay, hindi na nila ako kailangan bilang isang antingero pagkatapos ng lahat ng nangyari. Dahil doon, nawala na ang anting-anting sa akin. Tapos naging mahina na ako at walang silbi sa kanilang lahat. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, ay bigla na lamang akong nakarinig ng boses mula sa labas. Tumayo ako mula sa duyan at dumunga mula sa balkonahe kung sino ang tumungo sa bahay ko na mga oras na yon. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may kahabaang balbas at hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinilabutan. Nanindig ang balahibo ko
sa buong katawan. Isaw, sa wakas, natagpuan na rin kita. Matagal na kitang hinahanap. Hinahanap? Para saan? At sino ka? Wala akong natatandaan na may nakilala akong katulad mo. Ako si Dorong, ang tagapangalaga ng agimat mong tangan dati. Narito ako para kausapin ka. Kaya pala iba ang presensya mo. Saka hindi mo ba alam na wala nang saysay ang buhay ko? Iniwan ko na rin ang pagiging antingero simula nung mawala ang agimat ko. Kaya walang saysay ang pagtungo mo rito. Hindi yan totoo. Ang iyong tungkulin ay hindi pa tapos. Narito ako para kausapin ka tungkol doon. Minsan ka nang naligaw ng landas. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magbabago. Tungkulin? Anong tungkulin? Ang mapanood ang sarili kong pamilya na mawala? Ang mabigo sa bawat laban na hinarap ko? Ang lamunin ng kayabangan at ng kapangyarihan? Hindi na. Ayoko na ulit maghirap at danasin ang bagay na hindi ko dapat ginawa. Bumaba ka riyan at harapin mo ako. Isaw, hindi ako alis hanggat hindi mo ko siniseryoso sa pag-uusap. Kung hindi ka makikinig sa akin, mapipilitan akong pumasok sa iyong bahay. Bumuntong hininga na lamang ako at saka bumaba mula sa balkonahe. Naalala ko na siya, ang gabay ang tumulong sa akin noon na gamitin ang aking agimat. Pinagbuksan ko ng pinto si Mang Dorong at pinapasok ko siya sa aking kubo. Pinatuloy ko siya sa maliit kong sala at pinaupo. Umupo siya sa harapan ko. Nilapag niya ang kanyang dalang isang bayong sa ibabaw ng mesa. Ilang sandali pa ay binuksan niya yon at may kinuha siyang maliit na kahon sa loob. Gawa yon sa kahoy at may mga simbolo na nakaukit. Kilala ka bilang antingero ng Bicol, ang kilalang berador. Hindi mo dapat kalimutan yon. Kung ikaw lang man ay napalito para ipaalala sa akin ang mga kasalanan kong nagawa at naging kabiguan noon, mas mabuti pang umalis ka na, Mang Dorong. Hindi ako babalik muli sa pagiging antingero kung yun ang pakay mo. Wala. Yan din ba ang sinabi mo noong una mong idiligtas ang isang baryo mula sa mga aswang? O noong pinili mong labanan ang mga nilalang sa kabila ng takot mo? Hindi mo na ba naalala ang pangako mo sa iyong ama na kahit kailan hindi mo iiwan ang pagiging isang antingero? Iba na ngayon, Mang Dorong. Nagpapasalamat ako sa mga itinuturo mo sa akin at sa paggabay noong nagsisimula pa lamang ako. Pero hindi mo ko masisisi. Nagbago na ang lahat. Nilamon ako ng yabang at kasamaan. Namatay si tatay sa hindi malamang dahilan. Iniwan ako ng mga kapatid ko at ipinagtabuyan ako ng ilang mga tao. Hindi agad sumagot si Mang Dorong sa akin. Sa halip ay tahimik niyang binuksan ang kahon na may nakaukit na mga simbolo. Pagbukas niya nun, nakita ko ang isang maliit na piraso ng bato. Kumikislap yon ng masinagan ng sikat ng araw. Naramdaman ko agad ang enerhiya ng agimat at tila tinatawag ako nito. Ito ang agimat ng sa Tagabulag. Napili ako ng mga nilalang upang ibigay ito sa susunod na magtatanggol sa ating bayan. Hindi ko ito may bibigay kanino man, kundi sa iyo lang. Agimat ng sa Tagabulag? Hindi ko na kailangan ng kapangyarihan. Ni hindi ko nga nagamit ng tama ang dati kong agimat na bigay sa akin ni tatay. Yan pa kaya? Humanap ka na lang ng ibang tagapangalaga niyan, Mang Dorong. Ang kapangyarihang ito ay hindi tulad ng iba. Hindi ito para sa paghihiganti, Isaw. Ito'y para sa proteksyon, para sa mga tao. Sa oras na tanggapin mo ito, magbabago ang lahat. Mararamdaman naman ng agimat kung nagbago ka na o hindi. Kusa itong maglalaho, oras na sakupin ka ng kayabangan at kasamaan.
Ikaw ang pinili na bigyan itong agimat, Isaw. Sana'y huwag mo kong bibiguin sa pagparito ko rito. Malayo pa ang nilakbay ko. Napatingin ako sa agimat ng sa tagabulag. Habang tinitignan ko ang agimat, ay parang may enerhiyang humahatak sa akin na kunin ito. Nagalinlangan akong hawakan ng agimat, ngunit sa likod ng aking isipan ay nararamdaman kong kailangan ako nito at kailangan ko rin ito. Kung tatanggapin ko ito, ibig sabihin ba, kailangan ko magsimulang muli? Hindi mo na kailangang magsimulang muli at bumalik sa nakaraan, Isaw. Kailangan mo nang harapin ng kasalukuyan, lalo na at maraming umaaligid na masasamang nilalang ngayon sa paligid. Huminga ako ng malalim at saka unti-unting inabot ng aking kamay ang agimat. Nang mahawakan ko ito, ay agad na dumaloy ang kakaibang init sa aking buong katawan. Naramdaman ko rin ang bilis ng tibok ng aking puso, ang bigat ng nararamdaman ko, at ang pag-aalinlangan ay parang binura ang lahat ng yon. Napalitan ng determinasyon, lakas, at panibagong layunin. Sige, tinatanggap ko po ang alok mo, Mang Dorong. Simula sa araw na ito, ako na ang tagapangalaga ng agimat ng sa tagabulag. Sabihin mo lang sa akin kung saan at kailan ako magsisimula. Hindi pa sa ngayon, Isaw. Maganda ka lang at darating din tayo dyan. Papalapit na namang muli ang pagdating ng kadiliman. Napatingin ako sa agimat ng sa tagabulag. Kinulong ko yon sa aking palad at nag-usal ng isang panalangin. Nang matapos ay agad kong naramdaman na tuluyan na ako nitong tinanggap bilang tagapangalaga. Natuwa ako dahil alam kong tuluyan na nga akong nagbago. Dahil kung hindi ako tatanggapin ng agimat bilang tagapangalaga nito. Lumipas ang mga araw at nagsimula na nga akong magsanay. Doon na rin muna pansamantala tumuloy sa kubo ko si Mang Dorong. Tuwang-tuwa rin naman siya sa pag-iinsayo naming dalawa. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo namin, ay bigla na lamang akong nakarinig ng isang malakas na sigaw. Bumangon ako mula sa aking kama. Agad kong isinuot ang aking agimat na ginawa kong hikaw. Paglabas ko ng aking silid, naabutan ko si Mang Dorong na palabas din. Bilisan mo, Isaw! May nangangailangan ng tulong! Kailangan nating tulungan siya! Oo, Mang Dorong. Sandali lang po. Kukunin ko lang ang aking karit. Sige, hihintayin kita. Kukunin ko rin yung punyal ko. Mabilis kaming nagtungo ni Mang Dorong sa pinanggagalingan ng sigaw. At sa isang malubak na daan sa kabilang baryo ay naabutan namin ng isang pamilyang sinasalakay ng 3 aswang. Ang kanilang mga kuko ay matatalim at kanilang mapupulang mga mata ay nagdidiyab. Para silang aso na lumalakad sa lupa, pero ang katawan nila ay katulad ng isang tao at ang kanilang mukha ay parang tulad ng aso. Mang Dorong, ikaw nang bahala sa magpamilya. Ako nang bahalang humarap sa mga kalaban. Sige, Isaw! Ako nang bahala sa kanila! Tumigil kayo! Iwan niyo ang pamilyang yan at harapin niyo ako! Akong harapin niyo! Walang makakapigil sa amin. Ang pamilyang ito ay amin na. Hindi kami makakapayag na magugutom kami ngayong gabi. Akala mo ba'y matatalo mo kami? Baka nakakalimutan mo, Isaw. Isa ka nang mahina ngayon. Diyan kayo nagkakamali. Hindi na ako tulad ng dati. Nanumbalik na ako bilang isang birador na antingero. Kita ko ang gulat sa mga mata ng 3 aswang. Dumaan din doon ng takot pero saglit lang at agad din namang nawala. Naramdaman ko ang pagliyab ng enerhiya ng agimat sa aking tenga at dumalo yun sa aking katawan patungo sa aking kabao. Sa wakas, naramdaman kong muli ang lakas ng pagiging isang antingero.
Alam kong kapangyarihan mong taglay aking agimat. Kaya mo kong walain sa paningin ng aking mga kalaban. Mabubulag sila at hindi nila ako makikita sa tuwing aatake ako. Subalit, mamaya ko na lamang yung gagamitin. Kailangan ko munang daanin sila sa pakikipaglaban ng harapan. Lumukso ako patungo sa kinaroroonan ng 3 aswang at malakas akong nagpakawala ng sipa. Sabay-sabay silang 3 tumilapon sa hindi kalayuan. Tumakbo naman ang magpamilya patungo kay Mang Dorong. Tumayo ang 3 aswang at agad silang umatake patungo sa akin. Sinuntok ko sa mukha ang isang aswang. Samantalang ang isa naman ay agad akong hinawakan sa braso at pilit na hinihila. Mabilis ko siyang siniko dahilan para mabitawan niya ako. Ang isa naman ay dumukwang sa akin at agad akong sinakyan. Ngunit mabilis ko rin siyang nasuntok sa tiyan kaya nakatayo ako agad. Hinarap ko silang 3 at kitang-kita ko ang galit sa kanilang mga mata habang nakatingin sa akin. Kung gusto nyo pang mabuhay, tumigil na kayo sa ginagawa nyo. Lumayas na kayo sa baryong ito. Huwag na kayong magkalat ng lagim. Hindi kami aalis sa baryo na ito. Maghahasik kami ng lagim sa gusto namin. Kalabanin mo man kami, ay hindi mo kami mapipigilan, Isaw. Mukhang napilin na ninyo ang magiging kapalaran ninyo ngayong gabi. Pwes, hindi na ako magdadalawang isip na baslangin kayong 3. Bigla akong umatake patungo sa 3 aswang at walang awa ko silang tinaga ng aking karit na hawak. Nanginig sila nang bumagsak sa lupa habang gumugulong ang kanilang mga ulo. Hinarap ko sila at pinakatitigan. Umusal ako ng dasal para hindi na sila makapawinsala pa ng iba. Noong tuluyan na silang nawala ng buhay, ay agad kong tinawag si Mang Dorong. Ikaw na po ang bahala sa bangkay nila, Mang Dorong. Siguraduhin natin na tuluyan na silang mawawala. Huwag kang mag-alala, Isaw. Ako ang bahala roon. Puntahan mo muna ang magpamilya at mukhang takot na takot sila sa kanilang nakita. Ako nang bahala sa kanila, Mang Dorong. Kakausapin ko sila nang hindi na sila mag-alala pa sa mga susunod na araw. Mabuti pa nga at mukhang nasa ganun ay kumalma na sila. Simula ngayon, hindi ko nahayaan na maghari ang kadiliman sa baryong ito. Haharapin ko silang lahat. Tinapik naman ako ni Mang Dorong sa aking balikat. Noong tumungo na ako sa magpamilya, ay agad ko silang pinakalma. Ayos na ho ang lahat. Huwag na kayong mag-alala. Wala nang aswang ang sasalakay sa inyo. Dahil simula sa gabing ito, hahanapin ko sila at papaslangin. Hindi ko hayaan na ang baryong ito at kayong lahat ay narito para mapahamak. Nagpasalamat naman sa akin ang magpamilya. Hinatid ko naman sila sa kanila para masigurong ligtas silang makauwi. Pagkatapos ko silang ihatid, ay umuwi na rin ako ng aking bahay. Pagdating ko roon, ay nandoon na si Mang Dorong at hinihintay ako. Pagkarating ko sa kanyang harapan, ay binati niya naman ako sa aking tagumpay. Hindi ako makapaniwala na taglay mo pa rin ang pagiging maliksi at mabagsik sa pakikipaglaban. Hindi kailanman nawala ang kakayahan mo. Kahit na nawala sa iyo ang agimat mo dati, natutuwa ako at muling bumalik na ang emperador na antingero na kilala ko. Dahil sa iyo yun, Mang Dorong. Kung hindi ka dumating, ay baka nanatili pa rin akong malungkot at may mabigat na dinadala sa aking dibdib. Kaya maraming salamat sa iyo. Wala yon, Isaw. O siya, magpahinga na tayo at may gagawin pa tayo bukas. Tumango naman ako kay Mang Dorong. Bago kami tuluyang pumasok sa bahay para na rin magpahinga at matulog. 1 linggo na ang lumipas mula nang maitaboy ko ang mga aswang sa aming baryo. Sa bawat araw na dumadaan, tila nagiging mas malakas pa ako at ang taglay kong agimat na sa tagabulag. At naging payapa ang buhay dahil sa pagdating noon. Isang hapon,
Habang abala ang mga tao sa palengke at habang namamalengke ako ng gulay at ulam para sa amin ni Mang Torong, napansin ko ang isang grupo ng kalalakihan ang nakatingin sa akin. Hinintay nila ako matapos sa pamamalengke at bigla na lamang silang huminto sa aking harapan. Sa presensya pa lamang nila ay alam kong hindi sila ordinaryong tao, kundi isa rin sila na katulad ko. Nakilala ko agad ang isa na siyang kumausap sa akin. Si Banoy, ang isang antingero na nagmula pa sa ibang nayon. Isaw, maraming salamat sa ginawa mo nung nakaraan. Dahil iniligtas mo kami simula sa grupo ng mga aswang na sumalakay sa amin. Pero sa ngayon ay kailangan ulit namin ng tulong mo. Wala yun, Banoy. Tama lang ang ginawa kong tulungan kayo. Hindi ba't yun naman ang dapat nating gawin? At saka anong nangyari? Bakit kailangan nyo ng tulong ko? Bumalik na naman ba ang mga aswang sa bari natin? Hindi pa sila bumabalik, Isaw. Pero ang malala ay nabalitaan namin mula sa mga manghuhula na ang alagad daw ng hari ng mga aswang na si Jado ay paparating. At kung totoo nga ang sinabi ng manghuhula mula sa kabilang baryo, balak daw ng mga aswang na ito na sakupin ang buong Bicol. Jado? Sino siya? Bakit ngayon ko lang narinig ang tungkol sa kanya? Siya ang pinuno ng lahat ng aswang sa halos 3 nayon sa Bicol. Hindi pa siya natatalo kahit ng pinakamalakas na antingero noon. Kahit kami ng mga antingero din ay nahihirapan siyang kalabanin. Inisa-isa na namin siyang sugurin ngunit walang nangyari. Ang sabi pa, siya ay may kapangyarihang itim na hindi tinatablan ng kahit anong bala o sandata. Kung totoo nga sinasabi mo, dapat pala'y paghandaan natin ang pagdating nila o kaya ang pagsugod natin sa kanila. Pero paano natin matatalo ang isang katulad ni Jado kung hindi siya tinatablan ng bala o sandata? Anong makakapagpahina sa kanya? Ikaw lamang ang makakatalo sa kanya, Isaw. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang may tangan ng agimat ng sa tagabulag. Gamitin mo ito para hindi kanya makita. Sa ganong paraan ay magagawa mo siyang paslangin. Punteriyahin mo ang kanyang mga mata. Dukutin o kaya saksakin mo. Doon natin matatalo si Jado. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka namin sa laban na ito. Magtulungan tayo para matigil na kung ano man ang plano ni Jado. Kung ganon, kailangan kong paghandaan ang pagharap naming dalawa. Huwag kang mag-alala, Isaw. Tutulungan ka namin sa paghahanda. Lumipas nga ang mga araw at palagi kaming nag-iinsayo ng mga kasama kong antingero. 5 kaming lahat at bawat isa sa amin ay gustong mapatumba si Jado para hindi na ito magasik pa ng lagim. Tama ang iyong desisyon, Isaw. Kailangan ninyong magtulungan laban kay Jado. Hindi siya madaling kalaban at siya ang naghahari sa mga aswang ngayon. Oras na mapabagsak niyo siya. Wala nang lagim na mangyayari sa buong Bicol. Opo, Mang Torong. Magtutulungan kami para sa bayan. Ito lang din ang tanging paraan para matalo si Jado. Iyong pag-aralang mabuti ang orasyon. Isaulo mo ito at isa puso. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, naramdaman kong may nagmamasid sa akin mula sa kadiliman ng kagubatan. Napatigil ako at tumungo ako sa bintana ng aking silid. Pinagmasdan ko ang labas, kung saan masukal na gubat na ang naroroon sa unahan. Kinuha ko ang aking karit at binuksan ang bintana. Lumukso ako at tumungo sa mga naglalakihang punong kahoy. Lumabas ka! Ngayon din! Alam kong nariyan kayo at nagtatago. Kanina ko pa kayo nararamdaman. Pagkatapos ko yung sabihin, bigla na lamang nagpakita sa akin ang mga aswang na nagkukubli sa mga puno. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at ang kanilang mga katawan ay mukhang mas malaki kaysa sa karaniwang aswang. Nakilala ko agad ang uri nila. Kung hindi ako nagkakamali,
Sila ang mga alagad ni Jado. Ikaw pala si Jado, ang pinili ng agimat ng sa Tagabulag. Sabi ni Haring Jado, magaling ka raw, pero hindi ka naman mukhang malakas. Mukha yata nagkamali siya ng tingin sa'yo. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa itsura lang. Kung gusto niyo malaman kung gaano ako kalakas, subukan niyo kaya akong talunin. Tignan natin kung sinong matatalo at kung kanino ang huling halakhak. Ha? Sa tingin mo ba ikaw ang mananalo? Kung hindi mo tinatanong, kami ang pinakamalakas na alagad ni Haring Jado. Kaya sisiguraduhin namin na matatalo ka namin ngayong gabi. Hindi na nga nakapaghintay ang mga alagad ni Jado. Mabilis at agad silang sumugod patungo sa akin. Sabay-sabay silang 5 at ang bilis nila ay tila higit pa sa mga aswang na nakalaban ko. Napamura ako ng balotong dahil mukhang hindi nga sila basta-basta lang. Lintik! Kakaibang lakas ninyo kung ikukumpara sa mga ordinaryong aswang. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ko kaya kayong talunin. Ikaw na rin nagsabi na hindi kami katulad ng mga ordinaryong aswang, kaya asahan mong matatalo ka namin. Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko sinabi na matatalo agad ako. Huwag kayong umasa at baka magulat kayo sa magiging resulta. Bakit hindi na lang natin subukan? Marami ka pang sinasabi. Nagsimulang kumilos ang 3 aswang. Hindi ko sila masundan dahil sa bilis ng kanilang galaw. Pero nanatiling malakas ang pakiramdam ko oras na sumugod sila sa akin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking karit nang lumusob sa akin ang isa. Agad kong sinangga ang atake nito at naglaban kami ng aming lakas. Pilit akong itinutulak ng isang aswang habang ang isa naman ay umaatake patungo sa aking likuran. Bumuga ng itim na usok ang isa sa mga aswang. Dahilan para maitulak ko ng malakas ang aswang na nasa harap ko. Sinipa ko naman ang isa at agad akong tumakbo palayo sa itim na usok. Dahil doon ay hindi ko sila makita at ang usok na naamoy ko ay parang amoy asupre na tila bumabalot sa aking hininga. Hindi ka makakatakas, Isaw. Dito ka na matatapos. Hindi mo matatakasan ang usok na yan. Ginawa yan ng aming pinuno para talunin ka. Unti-unti kang maghihina oras na malanghap mo ang usok. Huwag kayong masyadong magpakampante. Hindi yan ang tatalo sa akin. Sinasayang nyo lang ang lakas nyo na kalabanin para pabagsakin ako. Sa kabila ng kapal ng usok, hinawakan ko ang aking agimat at nagsimulang manalangin. Unti-unting lumiwanag ang aking agimat at ang liwanag nito ay bumawi sa kadiliman ng paligid. Tinatalo nito ang usok hanggang sa maglaho ito. Hindi ninyo ako matatakasan. Hindi sa dilim. At lalo na, hindi sa ginawa ninyo. Sa isang pag-ikot ay mabilis kong inatake ang pinanggagalingan ng boses ng aswang. Agad na tumama ang kamao ko sa isang aswang, dahilan para tumilapon ito sa kakahuyan. Ang pangalawa naman ay mabilis kong sinipa, kaya nilipad siya sa mga nagtataasang punong kahoy. Hinarap ko naman ang isang aswang at pinalipad ko sa direksyon nito ang hawak kong karit. Nanginig siya at unti-unting bumagsak sa lupa. Lumapit ako rito at hinugot ko ang karit mula sa pagkakabaon sa dibdib nito. Walang awa ko itong pinugutan ng ulo. Imposible! Paano mo kami nakita sa kabila ng makapal na usok? At paanong hindi ka tinablan ng lason? Anong klase kang antingero? Isang agimat lamang ang tangan mo! Pasensya ka na, aswang. Marami kasi akong nalalaman ng mga orasyon at panalangin laban sa mga ginagawa ninyo. Hindi ko yun magagawa kung wala ang magaling kong gabay. At ang aking agimat ay hindi lang nagbibigay ng lakas. Ipinapakita rin ito ang tunay na anyo ng kasamaan. Kaya huwag kang magtaka kung paano ko kayo nakita sa kabila ng kapal ng usok. Ngayon, tatapusin ko na kayo!
Tumakbo ako patungo sa direksyon ng isang aswang at malakas ko ritong hinataw ang karit na aking hawak. Agad yung tumama sa kanyang leeg. Nanlalaki ang mga mata niya nang bumagsak sa lupa. Pagkabunot ko sa karit ay nilingon ko naman ang aswang na siyang kasagutan ko. Unti-unti siyang umatras. Nabasa ko ang takot sa kanyang mga mata. Sumuko ka na, aswang. Wala ka nang kasama. Mag-isa ka na lang. Kung ako sa'yo, hindi ko nasasayangin ang buhay ko at pipiliin ko na lang na magbago. Tumahimik ka! Wala kang pakialam sa kung anong magiging desisyon ko. Ikaw ang tumigil. Wala nang iba kundi patayin at uubusin ang lahi namin. Ginawa ko lang ang tingin kong tama. Pinapaslang ko kayo para hindi na kayo maghasik ng lagim sa buong bayan. Galit na sumugod siya sa akin. Bawat atake niya ay malakas. Sinasangga ko ang mahaba niyang mga kuko gamit ang aking karit. Sa isang galaw ko ay nawalan siya ng balanse. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para sipain siya. Tatakbo na sana siya nang ibaon ko ang karit sa kanyang likuran. Napasigaw siya ng malakas. Sabihin mo sa akin kung naasaan ang hari niyong si Jado. Hindi ko sasabihin kung nasan siya. Hindi mo siya matatalo, Isaw. Ang kapangyarihan niya ay higit pa sa iniisip mo. Mamamatay ka lang din naman. Bakit hindi mo sabihin? Sabihin na nating ipaghiganti mo ang pagkamatay mo dahil pinabayaan niya lamang kayong tatlo. Kung totoo siyang nagmamalasakit sa inyo, hindi sana'y dumating na tulong. Pero wala. Kaya anong dapat mong gawin? Hindi totoo yan. Kami ang kusang sumugod dito para paslangin ka. Ulit kung gusto mo malaman kung saan siya naroon, matatagpuan mo siya sa kabilang bundok sa kabilang bayan. Sa isang liblib na bari siya namamalagi. Sa tuktok ng bundok sa kanluran. Kasama niya ang mga kasamahan kong natitira. Maraming salamat sa iyong impormasyon. Hindi ko alam kung nagsisinungaling ka o totoong sinasabi mo. Ngunit ganun pa man, pupuntahan ko ang lugar na sinabi mo. Biglang binawian ng buhay ang aswang na hawak ko sa balikat. Hinugot ko mula sa kanya ang aking karit at pinunasan yun. Tumayo ako ng tuwid at huminga ng malalim. Napatingin ako sa maliwanag na buwan. Magtutuos din tayo, Jado. Di magtatagal at maghaharap tayo sa isang matinding labanan. Ipaghahanda ko ang pagkikita nating dalawa. At sisiguraduhin kong matatalo kita para sa kapayapaan at sa kapakanan ng mga taong bayan. Kinabukasan, habang nagpapahinga ako sa duyan sa balkonahe dahil sa kakatapos ko lang ng ensayo, ay biglang dumating si Banoy. May dalawa pa siyang kasama na pinakilala niya rin sa akin bilang si Daming at si Hector. Ilang araw din ang lumipas bago siya nagpakita. Isaw! Pare! May narinig ako tungkol sa laban mo kagabi ah. Uy, paring Banoy. Anong ginagawa niyo rito? At bakit kayo naparito sa ganitong oras? Nabalitaan kasi namin na may laban ang naganap kagabi sa inyo. At laban sa mga alagad ni Jado. Narito ako para sabihin sa iyo na huwag mong kakalimutan ang pinag-usapan nating dalawa. Na kapag susugod ka kay Jado, balitaan mo kami. Dahil sasamahan ka namin sa laban na ito. Tungkol sa bagay na yan, mukhang nagbago ang isip ko. Nakalaban ko ang mga alagad ni Jado kagabi. Malalakas sila at hindi tulad ng isang ordinaryong aswang na nakalaban natin. Isa pa'y, hindi ito laban para sa inyo. Kung hindi dahil sa iyo nun, baka patay na kami. Hayaan mong bayaran namin ang utang na loob na yun sa iyo. Kahit maging suporta lang kami sa likod mo, oras ng laban. Nakapaghanda na kami para dito. Alam ko, Banoy. Pero dahil lamang kayo rito sa aming lugar. Hindi kayo taga rito. Naran lamang kayo para magbigay ng suporta at babala sa akin tungkol sa pinaplano ni Jado. Pero hindi ko kayo dadamay sa laban na ito. Isa na rin sa pagdayo namin sa iba't ibang lugar ay ang makatulong sa kapwa natin ang tingero. Isaw, kaya sana'y hayaan mo kaming tulungan ka.
Sige, payag ako. At tinatanggap ang alok ninyong tulong para matalo si Jado. Pero bago yon, kinakailangan muna natin magplano at paghandaan ang paglusob kay Jado. Tumango naman sa akin si Banoy at nagpasalamat. Alam kong may karanasan si Banoy at ang kanyang mga kasama niya sa laban. Ngunit alam ko ring hindi sapat ang lakas ni Banoy upang harapin ang tulad ni Jado. Pero kung magtutulungan kami para kalabanin si Jado, malaki ang posibilidad na mananalo kami. Noong nakaalis na si Banoy at ang mga kasama niya, ay siya rin ang pagdating ni Mang Dorong. Sinundan niya ng tingin si Banoy bago siya tuluyang pumasok ng bahay. Agad kong sinara ang pinto, saka sumunod ako sa kanya. Sandali, Isaw. Sigurado ka ba sa lalaking yon? Anong ibig mong sabihin, Mang Dorong? Si Banoy yun. Hindi mo ba siya natatandaan? Siya yung tutulong sa akin para harapin si Jado. Hindi ba't ikaw na rin nagsabi sa akin na mas mabuti ngang magtulungan kami para matalo si Jado? Oo, sinabi ko yun noong makita ko siya. Pero sa ngayon mukhang iba na ang aura niya. Hindi ko gusto. Mukhang may binabalak siyang masama. Mang Dorong, kung ano-ano yung iniisip mo, gusto lang makatulong ng tao. Isa pa, hinihingi nila ang tulong ko at gusto nila akong tulungan para tuluyang mapabagsak si Jado. Kung may binabalak man silang masama, marahil yun ang gustong pabagsakin din si Jado. Magtiwala ka lang, Mang Dorong. Hindi mo sila kilala ng lubusan, Isaw. Minsan ikaw din ay nagkasala. Hindi rin yun maiwasan sa lalaking yon. Ang akin lang ay pinapaalalahanan lang kita na mag-ingat ka pa rin at huwag ibibigay ng buong buo ang iyong tiwala. Sandali, Mang Dorong. Anong gusto mong sabihin sa akin? Na ako rin ay nagkasala, kaya hindi rin maiwasan na magkasala sila? Bakit nagtiwala ka pa sa akin kung ganun? Bakit mo binigay pa sa akin ang agimat ng sa Tagabulag? Nagtiwala ako dahil nagbago ka at pinagsisihan mo ang nagawa mo noon. Kaya kita hinanap. Pero sa lalaking yon, iba ang kutob ko, Isaw. Pinaalalahanan lang kita. Maaring mali ako at maaring tama ka. Hindi kita pipilitin. Basta't ipangako mo lang sa akin na mag-ingat ka kung sakaling tumungo na kayo kay Jado. Huwag kang mag-alala, Mang Dorong. Hindi mangyayari yon. Sa tingin ko'y hindi naman ako tatraidorin ni Banoy. Mag-iingat ako, gaya ng pinangako ko sa'yo. Sana nga, Isaw. Sana nga'y mali lamang ako ng kutob at akala. Kailan ang alis ninyo patungo kay Jado? Pag-uusapan pa namin ang tungkol dyan, Mang Dorong. Sa ngayon ay tuturuan ko rin muna silang mag-ensayo para sa paghahanda. Ikaw ang bahala. Basta't nandito lang ako kapag kailangan nyo ng tulong. Salamat po, Mang Dorong. Makalipas nga ng ilang araw, tinuruan ko sila Banoy at ang mga kasamahan niya na mag-ensayo. Ganon din ang ginagawa nila sa akin pabalik. Tinuturuan din nila ako ng mga alam nilang galaw sa pagkikipaglaban. Labis akong natutuwa nun dahil marami akong natutunan sa kanila. Nagpahinga na rin muna kami sa pag-iensayo noon sa bakuran ng aking kubo. Kitang-kita ko naman si Mang Dorong sa paghahanda ng pagkain namin. Bigla namang tumabi sa akin si Banoy at inabutan ako ng isang pandesal. Kumusta ang pag-iensayo ninyo? Ayos naman, Mang Dorong. Handa na kami para tumungo sa kinaroroonan ni Jado. Kailan ba ang alis ninyo? Bukas po ng umaga. Pagkatapos nun, gabi na kami susugod sa kinaroroonan ni Jado para mga tao na nasa loob ng kanilang bahay. Maganda ang plano ninyo. Hindi na ba ako sasama sa inyo? Mang Dorong, huwag ka na hong mag-alala para kay Isaw. Magaling siya sa pakikipaglaban. At alam namin na kayang-kaya niyang talunin si Jado. Isa pa naroon din kami para tulungan siya. Ang sa akin lang ay baka kailangan niyo pa ng kasama sa paglalakbay.
Marami akong nalalaman sa mga bagay-bagay. Baka sakaling kailangan nyo ng gabay ko, lalo na itong alaga kong si Isaw. Huwag mo na akong alalahanin, Mang Dorong. Kami na ang bahalang humarap kay Jado. Isa pa'y, alam kong abala ka rin sa ibang bagay. Kaya ilaan mo na ron ang oras mo. O sige, kayong bahala. Basta't mag-iingat kayo. Iingatan ko si Isaw, Mang Dorong. Kami ba ang magliligtas sa kanya ngayon kung sakali man na malagay sa alanganin ng buhay niya dahil kay Jado? Huwag kang magsalita ng tapos, bata. Dapat ay positibo lang kayo palagi. Hindi mo nalagay sa panganib si Isaw at siguraduhin mo yan. Nako. Tigilan na nga natin ang pag-uusap na ito. Salamat sa paghahanda ng merenda, Mang Dorong, ha? Saktong-sakto sa kape na iniinom ko. Inakbayan ko si Mang Dorong at pinisil ko siya sa kanyang balikat. Pinapakalma ko siya dahil mukhang nainis siya sa sinabi ni Banoy. Tumahimik na rin naman siya at binalik ang buong atensyon sa pagkain ng pandesal at pag-inom ng kape. Si Banoy naman ay nagpaalam sa amin ng saglit para tawagin ang mga kasama niyang nagpapahinga. Hindi ko gusto ang pagkakasabi ng lalaking yun. Pinaparating niya na gusto niyang may masabang mangyari sa iyo. Kalma ka lang, Mang Dorong. Baka nasabi niya lang yun dahil baka yun ang iniisip niyang mangyari. Pero sisiguraduhin ko naman na magiging ligtas ako sa huli at mapapatay ko si Jado. Tumango naman sa akin si Mang Dorong at hindi na siya nakipag-argumento sa akin. Nagpatuloy na lamang kaming kumain ng pandesal. Kinabukasan, nagtungo na nga kami sa kabilang bayan. Halos 2 oras ang biyahe namin bago kami nakarating sa lugar kung saan naroroon si Jado. Habang naglalakad kami sa gubat, ay nasa unahan ang ilan sa mga kasama ni Banoy at ako naman ang sa gitna. Sa likuran ko naman ay si Banoy. Hindi ko alam, pero bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkabalisa. Parang bigla akong kinabahan. Nang makapasok na kami sa loob ng gubat, bigla na lamang kaming huminto. Hinarap ako ng mga kasamahan ni Banoy habang nakatutok ang mga sandata nila sa akin. Nagtataka akong nilingon si Banoy. Nakangisi siyang lumapit sa akin habang nakatutok ang dulo ng punyal niyang hawak sa akin. Anong ibig sabihin nito, Banoy? Bakit bigla niyo na lang akong pinalibutan at tinutok ang mga sandata niyo sa akin? Isaw, di mo alam kung paano ko pinaghandaan ang pagkakataon na to. Sa una pa lang, pinlano ko ng lahat para mapalapit sa'yo. Alam kong tangan mo ang gimat na sa Tagabulag. Nabalitaan ko yung sa ibang aswang na napas lang namin. Dahil doon, nagka-interes ako tungkol sa'yo. At tama nga, tangan mo nga ang agimat na yan na siyang magbibigay sa akin ng lakas. Kung ganon, planado mo pala ang lahat ng pagkikita nating dalawa. Ano? Palabas din ba pagpapatalo niyo sa mga aswang na yon nang iligtas ko kayo? Tama ka, Isaw. Yan nga ang plano ko. Di ko naman akalain na maawa ka sa amin at kakaibiganin mo agad kami. Nagbago ka na nga. Na dati ay ang yabang mo at hindi ka malapitan lang kung sino. Pero pasensya ka na, Isaw. Wala talaga akong balak na kaibiganin ka. Ang nais ko lang ay ang agimat mo. Kaya ibigay mo na lang yan sa akin para hindi ka na mahirapan pa. Sa tingin mo ba'y tatanggapin ka ng agimat ko? Diyan ka hindi ka nakakasiguro, Banoy. Wala kang alam sa sinasabi mo. Hindi gagana ang agimat sa isang masama ang budhi. Kung alam ko na lang na ganito palang pakay mo, hindi ko na sana hinayaang sumama kayo sa akin ngayong gabi. Tama nga si Mang Dorong. Iba ang kutob niya sa'yo. Sana'y nakinig na lang ako sa kanya. Sigurado kung tatanggapin ako ng mutya mo, Isaw. Tinanggap ka nga niya na minsan ay naging masama. Ako pa kaya? Di naman ako katulad mo na sakim sa kapangyarihan at puno ng kayabangan. Isa pa'y, wala rito ang pinagyayabang mong gabay na yun. Kaya wala ka ng kawala sa amin. Minsan lang ako nagkasala, Banoy. Pinagsisihan ko ang pagkakasala kong yun.
At sinisiguro ko sa'yo, nagbago na ako. Kaya kung nais mo makuha ang agimat mula sa akin, kalabanin niyo muna ako. Ha? Walang problema, Isaw. Ibibigay ko sa yung gusto mo. Kakalabanin kita. Mabilis na umigkas ng isang suntok si Banoy sa aking mukha. Pakiramdam ko ay natanggal ang isa kong ngipin dahil sa lakas ng kanyang pagkakasuntok. Pero hindi ako nagpatinag at agad ko rin siyang sinuntok papalik sa kanyang mukha. Napaatras siya at dumura ng dugo. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit nang tignan ako. Ano pang hinihintay nyo? Tulungan niyo ako pabagsakin siya. Kumilos agad ang mga kasama niya para sigurin ako. Sunod-sunod silang umatake sa akin, pero sinasangga ko naman ang atake nila at naiiwasan. Bumuntong hininga ako ng mga sandaling yun. Kung magpapatuloy ako sa pakikipaglaban sa kanila, mauubos ang lakas ko kapag harapin ko na si Jado mamaya. Wala na akong oras pa para harapin sila at si Banoy. Kailangan ko nang tapusin ito agad. Mabilis kong sinipa ang isang kasama ni Banoy at pinalipad ko ang aking karit sa ere. Tinamaan ang isa sa kanyang braso. Huminto ako at agad na nag-usal ng orasyon. Pagkatapos kong umusal ang orasyon ay bigla silang natigilang lahat. Hindi na nila ako makita pa. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para isa-isa kong pabagsakin ang mga kasama ni Banoy. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Takot na takot namang umatras si Banoy habang palingalinga sa paligid. Magpakita ka, Isaw! Huwag kang madaya. Porket tangan mo agimat sa tagabulag, gagamitin mo na ito laban sa amin. Lumaban ka ng patas! Ikaw, Banoy, ang hindi lumalaban ng patas. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Agad akong lumapit sa kanya at pumesto sa kanyang likuran. Walang pagdadalawang isip ko siyang binatukan sa kanyang leeg. Nang bumagsak siya sa lupa ng walang malay, ay agad kong pinunit ang kanyang damit at ginawa yung panali sa kanya at sa mga kasama niya. Tinali ko sila isa-isa sa punong kahoy. Papaalis na sana ako para tuluyang tumungo kay Jado nang matigilan akong makita si Mang Dorong. Mang Dorong, anong ginagawa mo rito? Narito ako para tulungan at gabayan ka. Hindi kasi ako mapakali at pinapakalma ng kutob ko, kaya ako kayo sinundan. At tama nga ang hinala ko, may masamang balak si Banoy laban sa'yo. At mabuti na lamang napabagsak mo silang lahat at napigilan sa masama nilang plano. Maging ako'y hindi inaasahan ang pakay nila sa akin, Mang Dorong. Sige na ho, tutungo na ako kung nasan si Jado. Kailangan ko tapusin ito ngayong gabi. Sige, Isaw. Ako na munang bahala kay Banoy at sa mga kasama niya. Pagkatapos ko rito, susunod ako sa'yo. Bakit ho? Anong plano niyo kina Banoy? Tuturuan ko lang sila ng leksyon. Sige na, susunod ako. Mag-iingat ka, Isaw. Tumango naman ako sa sinabing yun ni Mang Dorong at agad na akong tumakbo papasok sa gubat patungo sa kinaroroonan ni Jado. Huminto ako sa harapan ng isang bahay na gawa sa kawayan. May ilaw sa loob at mukhang may nagkakasayahan sa loob. Naramdaman ko agad ang mabigat na presensya ng kadiliman na nanggagaling sa loob. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa bahay para pakinggan at tignan kung anong nangyayari sa loob. Sumilip ako sa isang butas at nakita ko ang isang lalaking may puti ng buhok habang may kaharap itong tatlong lalaki. Sigurado ako na siya si Jado. Bigla silang natigilan at napaamoy. Napamura ako nang maamoy nila akong naroroon ang talas ng pangamoy nila. Lumabas silang apat at agad na hinanap kung sino ang nasa labas. Hinanda ko na ang aking karit at muling nag-usal ng orasyon para makita nila ako. Ako bang hinahanap ninyo? Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Ayon sa postura mo, ay mukhang hindi ka ordinaryong tao lang. Hindi mo ba ako nakikilala, Jado? Ako ito, si Isaw. Ang gusto mong patayin. Narito na ako.
Tumungo talaga ako dito para kausapin ka. Kung totoo nga ba ang plano mong sirain ang bayan ng Bicol, kung ano man ang binabalak mo, ay huwag mo nang ituloy. Ikaw pala ang berador na si Isaw. Sa wakas, nakaharap na rin kita. Ang antigerong may tangan ng agimat na sa Tagabulag. Wala akong laban sa'yo. Kaya bakit kita kakalabanin, Isaw? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Jado. Nakalaban ko ang mga tauhan mong ipinagmamalaki nilang papaslangin ako. Kaya huwag mo nang ipagkaila pa yun. Nakakahiya naman. Wala palang binatbat ang mga tauhan kong pinadala sa'yo para patayin ka. Malalakas pa naman ang uri ng mga aswang ang mga yun. Pero napatumba mo agad? Paano naman ako kung makakalaban na kita? Mapapabagsak mo rin ba ako? Hindi natin malalaman ang sagot kung hindi natin susubukan, Jado. Narito lang din naman ako para paslakin ka. Wala akong awa sa isang matandang aswang na katulad mo. Lalo pat alam kong binabalak mo laban sa akin. Naman, akala ko maniniwala ka agad sa drama ko. Pero hindi pala. Hindi ka nga maisahan. Alam mo agad ang takbo ng kumpanya. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Kakalabanin kita. Papatunayan kong isang pagkakamali ang pagparito mo. Pero bago yun, kailangan mo munang pabagsakin ang 3 kong alagad na ito. Pinaghandaan nila ang agimat mo kaya sigurado akong matatalo ka nila. Sige, tignan natin kung tama yung sinasabi mo. Sumugod agad ang 3 niyang mga alagad, pero mabilis naman akong umusal ng orasyon para mawala sa paningin nilang 3. Bigla silang natigilan at luminga sa paligid. Pero hindi ko na hinintay na mahanap nila ako at magamit ang mga pinag-aralan nila laban sa aking agimat. Hinataw ko agad ang karit na aking hawak sa kanilang leeg. Sunod-sunod na bumagsak ang mga tauhan ni Jado sa kanyang harapan. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa 3 bangkay. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang muka at saka siya luminga-linga sa paligid. Ano sa tingin mo ngayon, Jado? Mukha ba akong nakikipagbiruan sa'yo? Hindi ako nagsasalita lang dito, Jado. Ginagawa kong sinasabi ko. Kaya kung gusto mong tumahimik ka, hindi mo ko matatalo. Ako ang makapangyarihan at pinakamalakas na aswang sa buong bayan. Pwes, sisiguraduhin kong pabagsakin ka, Jado. Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mong masama sa buong bayan. Ako ang tatapos sa'yo. Hindi ka maghahari. Sa ganun, wala nang aswang na makakapinsala ng mga inosenteng tao. Tumahimik ka! Hindi ko kailangan marinig ka baka sinasabi mo. Harapin mo na lang ako! Ngumisi ako nang marinig ang sinabi niya. Agad kong pinalipad sa kanya ang bato na aking hawak at tinamaan siya sa kanyang ulo. Galit na galit siya, kaya agad siyang nagpalit ng kanyang anyo. Pinakaramdaman niya ang presensya ko, pero nanatili naman akong hindi kumikilos para hindi niya ako matunugan. Hinintay ko na mapalayo siya sa akin at mabilis akong tumakbo patungo sa kanya. Pagkarating ko sa kinaroroonan niya, ay agad ko siyang sinakal sa kanyang liig. Nanlaban siya sa akin. Malakas siya kaya nabitawan ko agad siya. Lumipad ako sa kakahuyan nang suntukin niya ako sa aking tiyan. Kung inaakala mo mapapabagsak mo ako ng ganun kadali dahil hindi kita nakikita, pues nagkakamali ka. Nararamdaman ko naman ang presensya mo. Malakas ang pakiramdam ko, kaya hindi mo ko basta-basta matatalo. Pinilit kong bumangon mula sa pagkakabagsak nang matanaw ko si Jado na patakbo sa kinaroroonan ko. Umusal ako uli ng isang orasyon na siyang magpapalakas pa sa aking agimat. Hinugot ko ang punyal na nasa aking baywang. Tumakbo na rin ako patungo sa kanya para salubungin siya. Nanlilisik ang mga mata kong nakatingin kay Jado. Noong malapit na ako sa kanya, ay agad akong gumulong sa lupa at nagpadulas sa damo. Tinarak ko ang punyal sa kanyang binti, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Lumapit ako sa kanya saka mabilis ko siyang sinipa.
Hindi ako tumigil hanggat hindi siya nangihina. Hindi mo ko matatalo, Jado. Hindi ka na mabubuhay pa. Ito na ang katapusan mo! Pagkatapos ko yung sabihin, ay mabilis kong itinarak sa kanyang leeg ang punyal. Nanlaki ang mga mata ni Jado habang sumusuka siya ng sariling dugo. Bigla siyang nanginig at binawian agad ng kanyang buhay. Tumayo ako habang habol ang aking sariling hininga. Natanaw ko sa bukana ng gubat si Mang Dorong na patungo sa aking direksyon. Nang makita niya ako ay agad siyang tumakbo palapit sa akin. Napatingin siya sa bangkay ni Jado. Natapos ko rin ang kailangan ko tapusin, Mang Dorong. Napaslang ko na rin si Jado. Wala nang banta mula sa mga aswang para magasik ng lagim sa ating bayan. Napaslang mo nga siya, Isaw. Ligtas na mga tao sa bayan natin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi matatapos ang kasamaan ng aswang na si Jado. Magpahinga ka na muna at ako nang bahala sa bangkay nila. Kailangan ko lamang silang orasyonan nang sa ganun ay hindi na makapangbiktima pa ang itim na bertud mula sa kanilang katawan. Maraming salamat, Mang Dorong. Oo nga pala, kumusta si Nabanoy? Nandoon. Wala pa ring malay ng iwan ko. Bukas pa sila magigising at wala silang maalala sa nangyari. At hindi ka rin nila maalala. Inurasyonan ko sila para rin sa kapakanan nila yon. Mabuti yun, Mang Dorong. Nang sa ganun ay hindi sila lamunin ng inggit at pagkasakim. Tinapik ako sa balikat ni Mang Dorong bago niya simulan ang orasyon para kay Jado at sa 3 tauhan nito. Ako naman ay napaupo sa isang tabi at pinanood lamang ang kanyang ginagawa. Simula ng araw na yon ay nagbago na ang takbo ng aking buhay. Nagkaroon ako ng sarili kong pamilya at tuluyan ng iniwan ang aking pagiging antingero. Binalik ko naman ang agimat kay Mang Dorong para sa aking kapayapaan kasama ang aking pamilya. Pagkatapos noon ay hindi na kami muling nagkita pa ni Mang Dorong. Palagi ko na lamang siyang ipinagdarasal na sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. At hiling ko na sana'y masaya siya kung saan man siya naroroon. Wakas.